To my brother Roy Rosales, this message for you. Sana mapanood mo ito dahil alam ko lagi mong ini-stalk account ko at friend kita sa Facebook. Pero sa Messenger hindi na. Nirestrict kita ngayon. Kasi ayaw ko yung makatanggap ako ng masamang message galing sa'yo. At ayaw ko rin na makapagsalita ng masama para sa'yo. Mas mabuti yung nirestrict kita sa Messenger para wala tayong matanggap sa isa't isa na hindi magandang salita. 4 years ago, binigyan kita ng negosyo. Sabi ko sa'yo, palaguin mo ang negosyo dahil hindi lahat ng oras ay andito ako para suportahan ka. At sabi ko sa'yo, palaguin mo para kapag lumago ito, ay may mapasustinto ka sa mga anak mo dahil may anak kang iniwan sa probinsya. At kapag lalago, pag nakita ko, bibigyan kita ulit. Dumating ang time na pag isang buwan simula binigyan kita, bumalik ka, sabi mo mahina ang negosyo, wala kang pera, nagkasakit ka, binigyan pa rin kita ng 2,000. Pagbigay ko ng 2,000 sa'yo, wala, humingi ka na naman ng negosyo. Pasensya ka na, wala akong maibigay sa'yo. Kasi ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, hindi mo iningatan at hindi mo pinalago. Bininta mo at binili mo ng mga masamang bisyo kasama ang asawa mo. Lagi mo sanang inisip ang binigay ko sa iyong negosyo, pinangalagaan mo dahil may pamilya ka at inisip mong may kapamilya din ako at may mga anak akong 3 na binubuhay na mag-isa. Pero hindi iniisip mo marami akong pera at bigay ng bigay sa'yo, hindi. Maraming mga kapatid na kailangan din ng tulong, hindi lang ikaw. Totoo lang. Binla kita noon dahil nagtampo ako. May sama ako sa loob sa'yo na hindi mo pinalago at iningatan ang negosyong binigay ko sa'yo para sana sa ikabubuti ng pamilya mo at kahit man lang makita ko na lumago ka, masaya na ako. Pero hindi mas matapang ka Lagi mo sinasabi kapag hindi mo ako bibigyan ng pera, papatayin mo ako. Binla kita. Lagi mo sinasabi pag hindi mo ako bibigyan ng pera, pupuntahan kita sa bahay mo, papatayin kita. Alam mo, kuya, binla kita. Ako yung tumulong sa'yo, ako pa ang papatayin mo, hindi maganda yun. Binla kita 4 years ago. Sa 4 years ago na yon, paulit-ulit kang mag-chat sa akin, gagawa ng ibang messenger para i-chat ako. Paulit-ulit kong binasa at binlock din kita ulit, paulit-ulit. Dumating ang time, 4 years nang nakalipas, nakaraang araw, nag-chat ka na naman ulit sa akin. Patawarin kita. Matagal na kitang pinatawad. Inaksip ko yung message mo. Nireplyan kita dahil ang sabi mo, dadalawin mo yung kapatid natin na sa kulungan sa Cebu. Binigyan kita ng pera kasi sabi mo, dadalawin mo, wala kang panggasolina. Binigyan kita ng pera. Sinindan kita 320 sa GCash. Dumating ang isang oras, pumunta ka sa bahay ng isang kapatid natin, pumunta ka sa bahay ni Ate Sipin kung anong gagawin. May advice na ako sa iyo anong dapat mong gawin kasi wala ako sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas lang ako na gumawa, hindi ko na kailangan tulong nyo. Wala. Ewan ko lang sa'yo kung saan ka nagbunta. Wala ka naman update kung saan ka talaga nagbunta. Sabi mo, hingi ka ng pera ulit sa isang oras kasi pupunta ka sa kulungan, wala kayong pera. Paano ko matitiyak kung pupunta ka sa kulungan? Ilang beses mo akong palit-ulit na lukuhin kaya wala akong tiwala sa'yo. Tama lang yung 320 na binigay ko sa'yo. Humirit ka pa ng sobra. Sinobrahan ko pa. Sana hindi yung inisip mo akong kapatid para lang sa pera. Wala akong pera. Kung may pera lang ako, hindi ako lalayo sa pamilya ko. Kung may pera lang ako, dumalaw na ako kila mama. 13 years hindi ako dumalaw. Masakit para sa akin yun, hindi ako makadalaw sa pamilya. Pero tiniis ko yun. Pagdating kila mama, naiyak ako kasi minsan lang ako nakabigay. Nahiya ako, wala akong pambigay. Kasi
Dito ako sa ibang bansa, minsan dili ang sahod. Minsan maraming bayarin sa school ng anak ko. Nangungupahan ako ng bahay sa Manila. Mahal ang upa ng bahay kaya wala akong pera. May anak akong pinapakain, 3. Mag-isa lang ako, wala akong mahingi na tulong. Ang anak ko iniwan ko sa Manila, walang kapitbahay na kamag-anak. Sila lang. Kaya sana, naisip mo, pumunta ko sa ibang bansa magtrabaho, hindi ako nagnegosyo. Wala akong pera, wala akong yaman. Lagi mong sasabihin, ang pera ay hindi madadala sa kamatayan. Sa totoo lang, wala. Mamatay man ako ngayon, wala akong madadalang pera sa kamatayan dahil walang-wala din talaga ako. May sahod man ako, kasya lang sa mga anak ko. Nakapadala ako kay mama 1 beses lang. Mahirap para sa akin, gustuhin ko man bigyan lahat, wala din. Kung tulad lang dati na marami akong pera, maya-maya kung sinong hihingi na pamilya, bigay ako agad, nagsisend ako agad. Ngayon, mahirap man dito ako sa ibang bansa. Hindi ako nagnegosyo dito, nagpakahirap lang ako dito para kumita para sa mga anak. Sana ikaw, may pamilya ka man at malusog man ang katawan mo, nagtrabaho ka na lang. At saka may asawa ka naman, pagtrabahoin mo, magsikap kayong dalawa para mabuhay. Hindi yung takutin mo ako lagi para sa pera. Alam mo, sa totoo lang sasabihin ko sa'yo, mahal na mahal kita. Ikaw yung inuuna ko sa lahat ng kapatid. Ikaw yung, sa lahat ng kapatid, ikaw yung malaking pera binigay ko. Sana dumating ang araw, maisip mo na ako yung mabuting kapatid para sa'yo. Ginawa ko ang lahat para mapabuti ang buhay mo, pero ayaw mo. Ano magagawa ko? Pilitin ko. Ang dami mong sakit na salita na binitawan para sa akin, pero tiniis ko yon. Pero kung pera lang ang dahilan para turingin mo akong kapatid, sa totoo lang wala akong pera. Mas mabuti pang kalimutan mo ako hanggang kamatayan, kuya. Tanggap ko na lang yun. Kasi wala talaga ako. Kung meron lang akong pera, bibigyan kita ora-orada, pero wala din talaga, pasensya na. Kung binlock man kita noon, at may kasalanan ka, pinatawad na kita. Sana dadating ang araw na maisipan mong magpakabuti ka bilang kapatid. Dahil wala iba na umintindi sa'yo. Dahil parehas-parehas tayong may pamilya. Kung sabihin mo man akong mayabang dahil hindi ko nabigay lahat ang panghingi mo, bahala ka na, nasa sayo na yun. Dadating din yung time na ma-realize mo kung ano yung ginawa mo sa akin at maisip mo kung anong buti ang ginawa ko sa'yo. Kunting hingi mo lang, kunting iyak mo lang, andyan ako. Pero ngayong time na to, pasensya na, wala din talaga ako. Nandito ako sa ibang bansa para magtrabaho para sa mga anak ko. At kung meron extra man ako, maibigay ko kila mama. Dahil matanda na sila. Gustuhin kong padalhan sila, mama, wala din ako. Dahil malaki ang gastusin sa pag-aaral ng mga anak ko dahil sa Manila sila nag-aaral. Sana, balang araw, ma-realize mo kung gaano ako kabait para sa'yo. Kung wala man akong maibigay sa'yo ngayon, babalikan na lang kita, i-unblock na lang kita sa susunod na pag nagkapera na ako ng marami. Turingin mo na lang akong kapatid kapag may pera na ako sa sunod na panahon. Pero ngayon wala talaga, pasensya. Sana hindi ka na magtampo. Dahil binigay ko naman ang dapat na makakabuti sa buhay mo. Pero hindi mo kasi iningatan. Sana yung binigay ko sa'yo, iningatan mo eh. Pero wala. Ingat na lang.